And some investors, okay, sa stock market na medyo may alam na dito sa technical analysis or some indicators, is gumagamit sila noong 52-week low strategy, kasi doon siya magbabounce pagka parang ito dito sa lowest na to, makita mo sa bandang February 4, no, February or last day ng January, okay, January 31, nagkakaroon siya ng pag-bounce, okay. Tapos ayan, magkakaroon siya ng test, back test, and yun, dire-diretso na siya mag-bounce pataas ulit, mag-change yung kanyang course, okay. So again, i-set up muna natin itong ating chart, okay. Click mo dito sa 52-week high and low, tapos titingin tayo sa low, okay. Ayan, and then yung date range natin para to make sure 1 year siya, okay, 1 year. Yan, makita mo yung high and low, pero ang focus natin dito ngayon is yung low, okay, kasi mataas yung possibility na magbabounce siya doon, okay. So magbigay tayo ng isang stock example like EMI, yun nasa list ng ating mga blue chip stocks, okay, like here yung EMI, no. So ito naman sa Emperador, napakababa naman, ano. So skip muna natin itong EMI, okay. AGI, okay, AGI, here. So makikita mo na yan, nasa low pa rin, okay. Mataas ang possibility kasi nasa list natin yan, so kailangan i-monitor natin yan kasi mataas nga ang possibility na pag nag-create siya another low, talagang wala siyang opportunity, pero pag nag-bounce siya, magkakaroon na siya na change of trend niya, okay. Ali, another example. Ayun, yung Ali, so susubaybayan mo siya kasi alam mo yung meron kang list ng mga low, iniisa-isa mo yung mga stocks, okay. Makikita mo yung opportunity, so ito ba is magbabounce o mag-create ng another low para i-set aside mo muna sa list mo. Pero kung Ali is magbabounce na, so ando na yung opportunity, right?